Hi, what's up? What's up mga langga? Good afternoon po sa inyong tanan. Sa mga langga, no, we're ready. Nag-ready na po kami para sa aming biyahe papuntang Bohol kay bukas or mamayang madaling araw ay babiyahe na po kami papauwi sa Bohol mga langga para i-fix yung ano ni Mama, kubo. So ayan, si Insik, nakikita nyo po pakita. Gumawa po siya ng puso or hanging rice para sa baon namin. So magbaon kami ng puso mga langga para hindi masyadong gastos ba. Dili kami madakan bitaw sa gastos kay kung bibili po kami ng pagkain doon sa port, mahal. Gagawa na lang, magbabaon na lang po kami ng sarili naming pagkain para hindi na kami bibili doon. So yan, ngayon naman po ay magre-ready na ako sa mga gamit namin. So ayun mga langga, nagre-ready na po kami ng mga gamit namin, no? Para dadalhin namin sa Bohol. Ayan, no? Meron po ako ditong duffel bag. Ano ba to? Basta bag ni siya, traveling bag mga langga. Para sa aming dalawa ni Insik. Medyo malaki siya. Ay para mapasok lahat ba? No, mapasok lahat ng kuan. Yan siya mga langga. Ayan. Medyo malaki-laki po talaga siya. Ito yung bag na ginamit ko nung umuwi kami ng Bohol. Damit din namin ni Insik. So ayun mga langga, ang problema lang ngayon ay mahangin pa. Kasi may bagyo kasi mga langga, naglandfall na daw siya kahapon. Ang problema lang ay kung ang hinungaw ba or yung ano bitaw, yung ano ba yun? Masabay, sa hinungaw. Ayun bang pagkatapos ng bagyo, yun, mahangin pa siya mga langga. Tapos tumawag ako dun sa isla, napakalakas daw ng alon. Pero nakaset na tong ating lakad ngayon. Tapos wala kasing biyahe sa amin mga langga kapag ibang araw. Kaya hindi tayo sigurado kung ano pa yung biyahe from Talibon to isla namin. Kaya kailangan nating umuwi bukas talaga. So maagang maaga aalis kami dito ni Insik ng madaling araw pa, mga alauna siguro. Kasi malayo talaga yung biyahe namin mga langga. From dito to Katmon, magmumotor kami, tapos yung motor iiwan namin doon sa kaibigan ni Insik. Tapos sasakay na naman kami ng bus na mga ilang oras papuntang Mandawi. Tapos pagdating ng Mandawi, sasakay na naman kami ng bus, jeep papuntang Lapu-Lapu sa Maps 1 sa Pusok. Tapos pagdating sa Pusok, sasakay na naman po kami ng jeep papuntang Hilton Port. So yun, marami talaga. Tapos sasakay na kami ng ferry boat from Hilton Port to Hitafe. Pagdating sa Hitafe, sasakay na naman po kami ng tricycle from Hitafe to Talibon. So mga more than hour yung biyahe namin sa from Hitafe to Talibon. Tapos pagdating sa Talibon, sasakay na naman po kami ng another bangka na mga almost 2 hours ang biyahe from Talibon Port to isla namin. So medyo malayo talaga. Aalis kami dito ng mga alauna, siguro dadating kami dun sa isla ng mga alas 3 ng hapon. So medyo malayo talaga mga langga. Kaya kailangan nating sulitin yung ating pagbiyahe. So ayan, naka-ready na yung mga damit ni Insik dito, mga langga dadalhin ko. So ako yung magre-ready. Si Insik naman ay gumawa po siya ng hanging rice. So yan yung baon namin. Tapos si Mama gusto din niyang kumain ng hanging rice. Kaya dinamihan na ni Insik mga langga yung paggawa ng hanging rice para baon namin at madadala namin sa isla. So naman kanang hindi naman siya madaling masira kay hanging rice man siya. So ayun, muna tayo ni. So ito mga langga, ang gulo ng ng paligid ko, puro damit. Ginan niyo. So yung siniguro kong dalhin mga langga ay yung mga uran ba. Yung mga pambahay, kasi alam niyo naman mainit doon sa amin. Kaya pambahay yung yung siniguro kong dalhin. So ayan, tingnan niyo mga langga.
So, yan, ganyan kalaki yung ano, yung bag namin. Tapos, yung ano ko, ito yung ano namin, pang alis namin. Yan siya. Ito yung susot namin sa pag-alis. So, ito naman, magdala lang ako ng konting panglakad kasi hindi natin alam, no. Baka may mag-imbita sa atin ng ano, ng packals, di tayo joke. So, ito yung pinaka-hate ko na part, yung magligpit yung langga. Nagdala ako ng mga pang ano talaga, pambahay, mga duster, ito mga damit ni Insik. Ito mga damit ni Insik, mga langga. Hindi kasi namin alam kung ilang araw kami doon. Kaya, ayan. Tapos, nila ako ng mga pamalit ko, mga langga. So, ayan. Yan yung sa akin. Tapos, ito naman, mga langga. Ayan, yan dito. Yan, ka-instik yan. Mga pang ano, pambahay lang ba? Mga pambahay. Ito naman yung mga panglakad ni Insik, mga langga. So, ito mga langga, mga panlakad to ni Insik. Ilagay ko siya sa ziplock bag para isang ano na. Ayan. Ito yung panglakad ni Insik na ano, na damit. So, ganyan lang. So, ito yung mga shorts ko pambahay, mga langga. Ayan. Pambahay ko po yan lahat. Kasi, alam nyo naman, 2 beses po tayo sa isang araw magbibihis. Pag bago matulog. Tapos pagkatapos maligo sa umaga. Tapos, ito naman ang mga short ni Insik pambahay. Ayan. Mga pambahay lang talaga tong aming mga dala, mga langga, oh. Okay. Yung lakad lang namin, yung ano lang naman. Yung pagpunta namin sa Bien Unido para bumili ng mga materyales. Yun lang yung lakad namin, mga langga. Tapos, yun na. Tapos gagawa kasi kami ng ano, mga langga doon. Alam niyo naman na gagawin natin doon yung ano, yung bahay ni Mama, yung kubo. Kapag gagawa ka ng bahay, mga langga, napakapawis. Napapawisan. Kasi Insik, madami talaga siyang dala ng mga shorts na ganito ba. Bahay. Marami siyang pambahay, mga langga, na shorts. Kasi kung hindi naman namin ito masuot, dalhin namin ulit. Isa naman maubusan tayo doon. Yung mga ganito, mga shorts, yung mga dalhin na Insik na lang. Ganito mga shorts. Yung mga pang basketball ba. Mura lang yung bili ko nito, mga langga. Bili ko nito 56 pesos lang. Bawat isa.
Binilan ko talaga si Insik ng mga shorts. Okay. Why? Bibi? No. Ito. Okay. Ang bahay ba? So, kahit dalawa lang kami. Ang bigat ng namin. Daming shorts dala ni Insik. Ang dami na to eh. Anuhan natin yung iba, be. Iwan natin yung iba. So, ang request ni Insik, yung dalhin ko daw mga langga, yung mga, mga uran ba niya? Mga pambahay niya ng mga, yung mga sando niya. Okay. Mga komportable siyang isuot ba? Tapos ito naman mga langga, mga sando ko to. Sa bahay ba? So, kung alam nyo ng mga langga, napakainit sa isla. Kaya kailangan mo talagang mayroong mga sando. Ito yung panggabi ko. Ito yung isusuot ko sa gabi. Ay grabe, kainit dito mga langga. Alimuot kayo. Napakainit doon. Summer and to fall. Ito naman mga langga, mga sando to ni Insik. Tingnan nyo. Oh, butas-butas na yan mga langga. Butas-butas na yung sando nyo. Paborito niya kasi itong sando na to kasi nga maaliwalas ba. Kaya dadalhin daw niya. Sige na lang, dalhin natin yung mga sando niya. Kasi butas-butas ba? Ito yung request niya na dalhin. Mga sando niya. Mga sando niya na talaga mga langga, pambahay ba? Yung dinala niyo. Kasi iba talaga kapag komportable ka sa damit ba, no? Tapos ilalagay ko siya dito sa isang ziplock mga langga para siya ba? Itong ziplock na to ay puro sando lang ni Insik yung laman. Ayan. Mga sando lang niya yung laman mga langga. Para madali lang niyang ma-verify. Verify? Madali lang niyang makita ba yung niya, yung mga sando niya. So, ayan. Yun yung lahat ng sando niya mga langga. Nagdala siya ng 2, 4, 6, 7. 7 na sando. So, dito natin siya ilalagay. Diyan natin siya ilalagay. So, ayan na. Yan yung aming gamit mga langga. Yan na lahat. No? So, ito na po lahat ng gamit namin mga Insik. Ito na po lahat. Malaki po siyang bag. Sa akin po tsaka kay Insik mga langga. So, ayun. Dito po yung underwear ni Insik. Dito naman po yung sa akin. Alam nyo naman po, malalaki yung damit ko. Ito naman po, nagtataka kayo bakit meron pang damit dito. Diyan. Diyan po, diyan. Diyan po dito. Ito po yung isusot namin bukas. Pagalis namin mga langga. So, ayan. So, pinagpawisan po talaga ako ng malala mga langga. Ang init kasi mga langga. Mahangin siya pero mainit. Diba, ang laki nitong aming bag mga langga. Oh, laki. So, dito na po lahat po na napasok na po siya lahat talaga ng mga kailanganin. Yung panglakad, yung pambahat, pantulog, nandito na po lahat. Tapos, mga underwear, lahat, napasok ko na po lahat talaga. Kaya medyo malaki-laki po ito. Ayan. Tapos, meron po akong pasalubong kay mama na pinaka-paborito po talaga niya. So, wala po kasi ito doon sa Bohol, mga langga. Na-miss na niya itong kainin. Kaya, ayun, ito yung naisip ko sa kanya na pampasalubong. Kasi nung last time na nag-usap kami, sabi niya, daw ka ng,
wala daw ganito na tinapay doon sa Bohol. Kaya dito bumili ako dito mga langga ng 10 balot. So, ito siya. Bread na tinatawag na shine mga langga. Yun ba, para siyang crispy na bread. Paborito talaga to ni mama ko mga langga. So, ayan siya. Oh. Ayan, bread. So, 5 piraso siya sa isang balot. 20 pesos mga langga. So, parang nagkakalaga lang siya ng 4 pesos each. So, ayun, 5 piraso sa isang balot, 20 pesos. So, bumili po ako ng 10 balot. Ito yung, ipapasalubong ko sa kanya, panigurado. Masaya yun si mama kasi matagal na niyang hindi nakain to. Dito lang siya nakakain ito eh. Supposed to be ito ay pinakakaraan ba? O famous na tinapay noon. Yung tinatawag na shine. Hindi ko alam kung bakit shine. Basta tinatawag siyang shine. Wala to sa amin mga langga. Dito lang yung natikman ulit to. Kaya, nung nandito pa sila ni Muna, every time na magkakape kami, ito lagi yung kanyang nire-request na ipabibili, yung shine. Kaya yun, ito yung pangregalo ko sa kanya since lang tayo mga langga, tight yung budget natin. Kaya ito na lang muna mama. Ang importante ay maayos namin yung bahay mo. Maayos namin yung kubo mo kahit pa paano. Hindi man siya totally maganda talagang importante, matibay siya at komportable ka. Yun yung importante talaga. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa inyo, lalo na kay Ma'am Bambi, kay Ate Ging. Sila po ay nagsusupport po talaga sila sa itong plano kong pag-uwi na to mga langga kay Tita Lolita. Sobrang pasalamat po talaga ako kay Ate Yumi, kang Ma'am Gladys. So, maraming salamat po sa inyong lahat talaga na patuloy na sumusuporta lang, lalo na po kay Ma'am Bambi. So, ayun no, sa mga hindi ko pa na mention. So, alam niyo na po, meron kasi iba mga langga na ayaw magpa-mention talaga. So, ayun, malaking tulong po talaga. Kasi, mahirap po kung kami-kami lang, sobrang hirap po talaga, hindi talaga kaya ng power ko na ipaayos yung bahay ni mama, yung kanyang kubo. Hindi talagang sa mahal lang bilihin ngayon, lalo na sa materials, hindi ko talaga kaya mga langga. Sa totoo lang, kasi alam nyo naman, maliit lang yung sahod natin sa sa YouTube. So, ayan, i-ready ko po ito, tapos magpupuso po kami, ayan, gawa po kami ng hanging rice. Pinorma na yan ni Insik, hihigpitan ko na lang para pagdating niya, lalagyan na niya ng bigas, tapos isasaing na niya. Tapos, para sa aming aming ulam ay mag-aadobo ako ng manok Bisaya. Yun yung pang-ulam namin. So, yun yung ating yun yung ating baon, mga kalangga. So, ayun. Tapos, wag po kayong mag-alala dito sa naiwan kay Papa at saka kay Mama Sita. Binilhan ko na din po sila ng bigas at saka binilhan ko na din po sila ng isda, yung konsumo nila. Tapos yung ulam ni Sphinx, yung para sa baboy namin, yung aming mga baboy na pagkain sa baboy. So kinumpleto ko ng mga langga para hindi mo problema yung maiwan dito. So hindi lang talaga yung pangkonsumo namin yung problema namin Insik, pati dito sa mga naiwan. Kay kawawa naman sila sa Papa. Wala kasi talagang ibang nagbibigay kay Papa mga langga. So kung hindi namin iiwanan si Papa dito ng konsumo, wala talaga. Mapas mo jud. So yun, binudget ko po yun lahat. Yung bigas nila, yung pang-ulam nila dito, tapos yung pambigas na naman namin doon ni Insik mga langga. Sobrang hirap talaga nitong pag-uwi namin na to. Kasi konti lang talaga yung budget namin. Ang importante lang talaga na makauwi kami at maayos namin yung kubo ni mama. Kahit nga mahangin mga langga, si Lord na pong bahala. Siya na po yun. So maya pagdating ni Insik ay kinuha niya pa kasi si Mama Sita mga langga, yung kasama ni Papa dito. So kinuha niya si Mama Sita para kasi mag-aga kami bukas, wala nang susundo kay Mama Sita. So sinundo na niya dito, matutulog si Mama Sita. Tapos yun, siya yung kasama ni Papa. And yun nga, no worries po kasi ganun lang talaga. Tapos pagdating niya ay magre-ready naman po kami sa mga
mga tools niya kasi magpapanday po kasi si Insik doon kami. Kaya wala namang mga kagamitan si mama doon. Kaya dadalhin namin yung aming mga tools mula dito sa Katmon papunta doon sa Bohol. So ibabalot namin yun ng karton kasi pinapaalam ko na siya doon sa sa yung in charge doon sa bangka, yung sakyan namin na ferry boat papuntang Bohol. Pwede naman pong dalhin yung tools kasi alam niyo naman po bawal, 'di ba, kung may mga dangerous na mga gamit gaya ng mga matutulis ba. So yun, ibabalot na lang namin sa karton tapos talagyan ng tape, ilagay namin sa sako bag para safe talaga siya. So ang gusto ko nga sana mga langga magdala ako ng kape, shampoo, sabon kasi mahal nga doon. Pero wala na talaga akong budget mga langga. So doon lang siguro ako patingi-tingi ng bili ba. So, sige lang, importante maayos natin yung kubo ni mama. Yun yung number 1 goal natin mga langga. Kaya yun yung isisentro natin sa ating mga kuwan. Bahala na. Kaluyan ta sa Lord. So, ayun, ikikip ko na to. Tapos, ipapasok ko muna to sa kwarto tong bag. Kasi, bukas pa yung alis namin. Maghihigpit pa ako nitong hanging rice para pagdating ni Insik, diretso na. So, abangan nyo na lang mamaya. So, ayun mga langga, nag-prepare na si Insik sa mga tools. Kay, wala man kaming tools na gamitin doon mga langga, no? So, yan, meron siyang dalang lagare. Basta, pang panday na tools mga langga. Tapos, si Mamasita naman, andito na sa amin. Tapos, naglagay siya ng bigas doon sa ating hanging rice mga langga, no? Para meron tayong baon para bukas. Hindi na tayo bibili. Kasi kung bibili pa tayo sa port, mga langga, sobrang mahal. Kaya para makatipid tayo, ayan, gumawa kami ng hanging rice. Insik po yung may gawa niyan. Tapos, ayun, magaling kasi ito sa paggawa ng hanging rice. Tingnan nyo naman. Ayun yung mga tools niya mga langga. So, namin yan, ibabalot natin sa karton. Usahon na rin magbalot lang? May pato. Oh. Tapos, talagyan ng tape para safe siya. Kasi sabi kasi ng in charge doon sa sasakyan namin na ferry boat, bawal kasi pag may mga matutulis na bagay ba. Kaya kailangan talaga siyang ibalot para hindi siya directly makita sa kuan. Kasi baka sitahin daw ng Coast Guard. Delikado. Baka hindi pa Kaya yan na lang muna. And si Spring, so, Bibi! So, yan naman ang aming bag nga lang, ready ng aming bag. Tapos, yung nasa ibabaw, yun yung isusot namin mamayang madaling araw. So, mamimiss kasi si Spings. Si Mama Sita na yung bahala kay Spings. So, yun mga langga, magkakatay pa kami ng isang native chicken kasi kasi ako kay Papa na nahingi ako ng isang manok. Aadobohin ko mga langga. Tapos, yun, yung parang yung walang sabaw talaga na adobo. Para pambaon namin mga langga, hindi na kami bibili doon sa port kasi nga mahal. Lang, kasi mulusot sa bibi ha. So yun mga langga. Abangan nyo na lang yung yung pagdating namin doon sa Bohol. So depende kung makakapag-vlog ako ng konting clips para sa biyahe namin mga langga. So aalis kami dito mga bandang alauna ng madaling araw siguro para makarating kami ng bago ang first trip. Kasi ang first trip kasi sa Hilton Port ay alas 5. So medyo malayo pa yung kailangan naming ibiyahe. Kaya kailangan naming umalis ng sobrang aga. Kaya wish us luck mga langga at abangan nyo yung gagawin natin na pagbabago or pagkukumpune sa kubo ng mama ko. So, yan na lang muna for today. Update ko po kayo. And by the way, baka hindi po kami maka-upload ng update doon sa isla kasi nga sobrang hina ng signal doon. Maghanap ako ng way na maka-upload ako ng kahit isa or dalawang video mga langga. Pero kung wala talaga, kung mahina talaga yung signal, lalo na ngayon mahangin at masama lagi yung panahon, so kung hindi ako makapag-upload doon, ito reminder ko lang, baka magtaka kayo ba't wala akong upload.
bakit late yung mga upload ko, yung ganun. So yun po yung dahilan, wala pong signal, wala pong internet connection doon na malakas na pwedeng mag-upload ng mga video, mga langga, no. So pagpasensyahan nyo na, at kung hindi talaga tayo makapag-upload ng update, ng up to date, baka malate upload mga langga. Pero sisiguraduhin ko na masusundan nyo pa rin yung everyday ginagawa namin doon sa amin sa Bohol. So, yan na lang muna for today mga langga. Ayan, busy pa si Insik tsaka sa Mamasita. Tapos maya-maya maghahapunan na kami at magpapahinga kami ng maaga mga langga. Ay, hindi pa pala, magkatay pa pala kami ng manok. Magluluto pa pala ako ng manok muna bago matulog kasi yun yung baon namin. So, ayun, thank you so much. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na pasuporta sa aming vlog ni Insik mga langga, no? Shout out at mag-ingat po kayo lagi. So, once again, I'm Langga of Langga Insik Vlog. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye.